Margaret's POV. Mamayang gabi pa ang uwi ni Daniel. Gusto mo salubungin natin? Nanlaki ang mga mata ko. Hoy, baka sabihin ng kapatid mo FC ako. Natawa na naman si Danny at saka umiling. Para kang siya. Nakunot ang noo ko. Sinong siya? Umiling siya. Wala. Hindi na ako nagsalita. Di ko maintindihan ng isang to. Kanina parang may gusto siyang sabihin pero hindi naman niya tinuloy. Tas ngayon hindi naman niya sinagot yung tanong ko. Nakakurious tuloy ako. Sinong siya? Umayos ako ng tayo. Aalis na ako. Umalis si Danny sa pagkakaupo sa hood ng kotse, tsaka tumango sa akin. Bumalik ako sa loob ng kotse at saka binaba ang bintana sa gilid ko. Kinawayan ko siya. Ngumiti at mapagbiro pa siyang sumaludo sa akin. Ingat, sister-in-law. Tumango lang ako at binaba ang bintana. Kinagat ko ang pang ibaba akong labi dahil sa kung anong biglang kumiliti sa kalooban ko. Sister-in-law? Ang sarap-sarap dun sa pandinig. Maingat ako nagmaneho at dumiretso sa apartment ko. Agad akong humilata sa sofa at naalala na naman ang kahihiyang nangyari kanina. Ano ba naman kasing pumasok sa isip ko at nagsalita ako ng ganun. Mabuti na lang wala doon si Daniel dahil kung nagkatong naroon din siya, naku, baka hindi na ako magpakita ulit sa kanya dahil sa labis na kahihiyan. Sa kabilang banda, malakas ang halakak ni na Alex at Chantal matapos kong ikwento sa kanila ang nangyari kagabi. Nandito kaming tatlo sa nurse station at talaga namang abot yata ang halakak nila hanggang sa kabilang building. Yung katangahan ko pa naman ay kukwento ko pero grabe ng halakak nila. Paano pa kung binanggit ko rin yung tukol sa kung sinong pakakasalan ko? Sigurado ako magbaback out na mapapangasama mo, Margaret. Kahit ato ko hindi ako magpapa-engage sa loka-loka. Ngising-ngising sabi ni Alex. Sino nga palang mapapangasama mo, Margaret? Ani Chantal. Kinagat ko ang paibaba akong labit saka mahina at kinikilig na sumagot. Si Daniel Milares. Humalakak na naman ako na napalakas sina Chantal pero agad din silang tumigil. Nangarap ka na naman ba ng gising? Seryosong tanong ni Alex. Winigayway naman ni Chantal ang kamay niya sa mukha ko. Nagsasabu ka na ba ngayon? Totoo kasi. Inis na singhal ko sa kanilang dalawa. Tinitigan nila ako at napapagtantong seryosong sinasabi ko. Nanlaki ang mga mata nila. Oh my gosh, ano to, movie? Ang swerte mo, girl. Tuwang-tuwang sabi ni Alex at tumili pa. Malakas na inalog-alog naman ni Chantal ang balikat ko. Seryoso ba yan? Walang halong joke? Totoong-totoo? Nakangiti akong tumango. Si Danny Milares mismo nagsabi sa akin na si Daniel ang ipapa-engage sa akin. Oh my gosh, sana all! Tili ni Chantal. Pero tanga ka pa rin, biglang sabi ni Alex kaya umirap ako. Nakalimutan na nila binalik pa. Humalakak na naman silang dalawa kaya't napabuga na lang ako ng hangin at tinintay na mangali ang mga pangalila kakatawa. Ang laki pa talaga ng eng-eng mo, Margaret. Sayang wala ako doon na i-video ko sana eksena mo. Siguradong sisikat ka kaagad. Tumatawa pa rin sabi ni Chantal. Ang epic girl, mukha ka sigurong panis doon. Sigod na naman ni Alex. Sinamaan ko ng tingin ang dalawa. Talagang yung katangahan kong pinansin nyo, no? Hello? Ipapa-engage ako ng daddy ko sa long-time crush ko. Ngumiti si Alex at tumango-tango. I'm happy for you. Ngumiti ako ng malaki. Mabuti na lang talaga dito ako na-assign sa emergency room. Nakakuha ko ng mga tunay na kaibigan. Tinapik na Chantal ang balikat ko. Masaya rin ako para sa'yo. Akitin mo kaagad para hindi ka napakawalan. Turuan kita ng mga techniques sa kanang posisyon. Nangunot ang noo ko. Anong posisyon? Posisyon para magandang, alam mo na. Naasiwa akong pinalong braso niya. Ang dumi talaga ng bunganga mo. Nakote, hindi ka papasa sa standards ni Daniel Milares kung masyado kang inosente. Wild and playboy na yon. Diyos ko, baka wala pa isang buwan i-cancel niya ng engagement. Napalabi ako. Talaga? Oo, girl. Patiling sagot ni Chantal, saka ako inakbayan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa lessons mo basta palayasin mong espiritu ni Maria Clarang sumapi sa'yo. Nakakaano ka, girl, ang conservative mo. Ganun ako Ano magagawa ko? Inampas ako sa noon ni Alex ng ballpen na hawak niya. Yang paniniwala mo, panahon pa ng hukbalahap. Sa panahon ngayon kapag hindi ka humarot, hindi ka makaka-jowa. Hoy bakla ka, sinasabi mo bang maharot ako, ha? Naniningkit ang matang tanong ni Chantal kay Alex. Ay bakit, hindi ba? Nakataas pang kilay na tanong ng bakla. Humalakak sa Chantal. Konti lang naman. Natawa na lang ako sa kanila. Nakagat ko ang paibaba kong labi habang iniisip ang mga sinabi nila. Tama kaya sila? Kailangan ko ba talagang akitin si Daniel
Para di siya tumutol sa engagement? Paano ko gagawin yun hindi pa nga kami ulit nagkikita? Hindi ko nga alam kung natatandaan niya pa ako. Sa kabilang banda, umuwi ulit ako kinagabihan sa bahay ni Dad dahil sa text na naman na kailangan daw namin mag-usap. Tinawagan ko siya at siniguradong wala doon ni isa sa Milares bago ko pumayag umuwi. Mabuti na lang at pang umaga ng duty ko kaya nagkaroon ako ng time ni Dad na magkita. Sa umaga kasi busy rin siya sa isang branch ng Vasquez Medical Hospital kaya di talaga kami nagkikita ng panggabi pa ang duty ko. Dad? Bati ko na nakaupo kay Dad ka single couch. Tumingin ako sa paligid. Sinisiguradong walang ibang tao dito sa bahay. Ano bang hinahanap mo, Margaret? Maupo ka nga. Saway sa akin ni Dad. Napanguso ko at saka umupo. Ano bang pag-uusapan natin? Sumandal siya at nag-cross legs. Pumayag na si Daniel Milares sa engagement na gaganapin niya sa 1 linggo. Agad-agad? Bakit? Gulat kong tanong. Mas excited pa yata sa akin si Dad. Bakit sa 1 linggo na kaagad? Dahil gusto ko maaga kang makasal. Mas maaga ako magkakaapo. Naramdaman ko pang pag-iinit ng pisngi ko. Kung ano-ano kasing sinasabi ni Dad, na-imagine ko tuloy. Sa December, gusto kong makasal na kayo. Nanlaki naman ng mga mata ko. December? Dad, next month na yun. O ano naman? Pagsusungit niya. Suminghap ako. Oh my gosh, hindi ko maintindihan ang takbo ng utak ni Dad. Talaga bang anak ang tingin niya sa akin? Bakit feeling ko isa akong tuta sa paningin niya? Dad, mabilis niya akong pinutol. Margaret, alam kong gustong-gusto mo nang malaya ka, pero gusto ko ring mapabuti ang buhay mo at magiging panatag lamang ako kung may kakasal ka sa lalaking pinili ko para sa'yo. Bumuntong hininga ako. All my life, he was controlling me. Gusto kong magdoktor siya. Ako, mabuti nilang may hilig ako sa medisina. Yun nga lang, mas pinili ko maging nurse na natanggap naman niya. Sinubukan ko pang mag-apply sa ibang ospital pero hinarang niya at pinagpilitan sa akin na sa Vasquez ako magtrabaho. Nang ma-assign naman ako sa ER na sa kagustuhan ko, muntik niya nang sisantehin ng head nurse ang Vasquez. Mabuti na lang napigilan ko siya. At siya ngayon, siya na naman nagdedesisyon para sa akin. Sa huli, pumabor din naman sa akin ang mga desisyon niya kaya okay lang. Pero kasi, ang lagay parang wala akong kayang gawin kapag wala siya. Daniel wants to see you. Susunduin ka raw niya bukas ng gabi sa apartment mo. Umawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Dad. Bukas? Napanunok ako. Wala pa may hihimatay na ako sa kilig. Sa wakas, pagkatapos sa mahabang panahon ng pangangarap ko, magkikita na ulit kami. Teka, kailangan kong paghanda ng pagkikita namin bukas. Tumayo ako at hinabol ako ni Dad ng tingin habang nakakunot ang noo. Hindi ba tayo tapos mag-usap, Margaret? Hindi pa ba? Tinuro niya ang upuan. Sit down. I want you to listen to me very carefully, Margaret. Naupo ako at saka naman tumango. Baka magugustuhan ko sasabihin mo, Dad. Nailing siya dahil sa naging sagot ko. Unang-una sa lahat, huwag na huwag mong ibibigay ang puri mo sa kanya hanggat hindi pa kayo nakakasal. Nanlaki ang mga mata ko. Dad, serenyasan niya akong manahimik. Ayoko malamang nabuntis ka bago pa kayo maikasal, Margaret. Hindi naman ako ganong babae, Dad. Agad na depensa ko sa sarili ko. Tumango siya. Alam ko naman yon. At alam ko rin magiging marupok ka sa kanya dahil gusto mo siya, hindi ba? Natameme ako. Nahuli mo ako, Dad. Teka, saan galing ang palihim kong kadaldalan? Nahahawa na yata ako kina Alex at Chantal. Pangalawa, mas mahalin mong sarili mo kaysa sa kanya. Nangunot ang noo ko at natigilan. What do you mean, Dad? Nakikita ko mabuti siyang tao, kahit kaliwat kanan naging babae niya noon. Kaya pinili ko siya para sa'yo. At dahil din sa pagkakaibigan namin ng ama niya, pero Margaret, oras na umiyak ka dahil sa lalaking yon, hindi ako magdadalawang isip na bawiin ka sa kanya. Para akong maluluha dahil sa sinabi ni Dad. Ito ang isa sa dahilan kung ba't hindi ko siya magawang layasan sa kabila ng pagkontrol niya sa buhay ko. Mahal na mahal niya ako at sobra niya akong pinahahalagahan. Dad, hindi ko sasantoy ng kahit na sino kapag ikaw nasaktan, Margaret. Kaya, tatandaan mo. Tatandaan ko, Dad. Tumango siya. Good, kumain ka na ba? Ngumuso ako at saka hinaplos ang tiyan ko. Hindi pa nga, Daddy. Actually, I'm expecting a dinner. Kumakalam ng sikmura ako eh. Natawa siya at saka tumayo. Magpapahanda na ako. Tumayo na rin ako at sabay kaming pumasok sa kusina habang nakaakbay siya sa akin at nakayakap ako sa bewang niya. Sana maging maayos ang pag-uusapan namin ni Daniel bukas.
Gusto kong mapalapit sa kanya. Gusto kong makasal sa kanya at sana mangyari ang engagement namin, lalong-lalo ng kasal. Sa kabilang banda, kinakabahan ako. Di ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag nakaharap ko na si Daniel Milares. Hindi ko na alam kung dapat ba akong ngumiti o kaya naman, wala akong maisip na dapat kong sabihin sa kanya. Well, may dapat ba akong sabihin? Should I tell him that I like him from the very first time we met? Duda ako na naaalala pa niyang araw na yun, pero baka lang naman. Teka, kailangan ko bang sabihin na nagkita na kami noon? Ring ring! Ay, kalabaw! Napatalon ako na mag-ring ang cellphone ko. Kabado ko tong dinampot at agad napasimangot na makitang si Alex ang tumatawag. Ano ba, bakla? Kinakabahan na nga ako dito eh. Nag-iinarting sabi ko sa kaibigang Becky. Aba, kasalanan ko? Bruha to? Mag-relax ka nga, Margaret. Ang sabi, gusto ko lang makita. Hindi sinabing gusto kong makasalo. Reaksyon mo para kang bobombahin. Napasinghap ako sa bulgar na pananalita ni Alex. Ang Becking to talaga, minsan conservative, minsan naman walang pre ng bibig. Tumigil ka nga. Bakit ka ba napatawag? Nakasimangot kong tanong. Well, paalala lang, sisterette. Huwag mong ibubuka ka ang legs, okay? Kailangan pabebe ka muna para ma-challenge ang hombre. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ba, Alex? Arte nito. Sige na, babush. Napatawa na lang ako sa kagagahan ni Alex. Nang ibaba niyang tawag, napabuntong hininga ako at kinagat ng pang-ibabang labi. Marahan kong hinaplos ang dibdib ko. I am really nervous. Sana lang di siya mawirdohan sa akin. Ilang saglit pa'y nanlaki ang mata ko na makarinig ako ng katok sa pinto. Naparanok ako ng sunod-sunod sa kadahan-dahang lumapit. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga at saka binuksan ng pinto. Agad akong ngumiti ng pagkatamis-tamis kaya't napatitig siya sa akin habang nakaawang ang bibig. Napakamat ako ng batok. Suminghap ako at natulala nang bigla niya akong hagkan. Malalim ang ginagawa niya sa akin at para na akong mauubusan ng hangin sa baga. Miss Vasquez? Napaigtad ako at umabo. Hinalika. Natigilan ako. Hinagkan nga ba niya ako? Oh no, hindi niya ako hinagkan. Nangarap ako ng gising. Anak ng... Yes? Tanong niya gamit ang napakamanly na boses. Tumikim ako. I mean, halika muna sa loob. Ngumiti si Daniel, umiling, dahilan para magwala ang puso ko. Sobrang gwapo niya at para akong hihimatayin. God! Mas maganda kung aalis tayo ngayon para mas mahabang oras natin makapag-usap. Sabi niya sa mababang boses. Okay, agad akong lumabas. Inalalayan niya ako kaya't parang gusto kong mangisay sa kilig habang hawak niyang likod ng bewang ko. Kung palagi kaming ganito, talagang kakapalan ko ng mukha ko. Naiyakap ang braso ko sa braso niya. Nag-uumpisa na naman akong mangarap ng ilang hakbang. Palang tumigil siya. Miss Vasquez? Nilingon ko siya. Bakit? Yung pinto ng bahay mo. Sumingap ako at dali-daling binalikan ang bukas sa pinto. Nakakahiya, grabe. Nanginginig ang kamay nila ko ito at saka siya muling hinarap. Hinawakan ko ang lalay ng suot kong dress na hanggang tuhod at awkward na umiti sa kanya. Mahina siyang natawa. Shall we? Keme akong tumango at napakislot nang abutin niya ang kamay ko. Sinabit sa braso niya. Oh my gosh. Feeling ko nagtatalunan ng mga bituka ko at sumasayaw ang mga organs ko. Simpleng paghawak pa lang nangyayari sa amin pero grabe ng pakiramdam ko. Para kong umaawas. Nakarating kami sa harapan ng kotse niya. Pinagbuksan niya ako ng passenger seat. Agad akong pumasok matapos magpasalamat sa kanya. Habang nagkakabit ng seatbelt, pinanood ko siyang umikot sa kabilang bahagi ng kotse, papunta sa driver's seat. Ang gwapo niya lalo habang hinahangin ang buhok niya. Grabe! Nang makasakay si Daniel, agad niyang in-start ang kotse. Sinulyapan niya ako. Kumain muna tayo? Kinagat ko pang ibaba akong labit saka tumango. Sige. Umiti siya at nagsimulang magmaneho. Habang tahimik akong nakaupo at pasulyap-sulyap sa kanya, bigla siya nagsalita. Payag ka ba talaga na magpakasal sa akin? Napaubo ako. Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Gustong gusto kong makasal sa kanya dahil matagal ko na rin siyang gustong gusto. Bakit hindi? Yun ang tayong naisagot ko sa kabila ng kadaldalan ko sa loob ko. May mga kailangan akong sabihin sa'yo mamaya. Sabi muli ni Daniel. Di na ako nagsalita. Tumango na lang ako dahil bigla akong kinabahan sa sasabihin niya. Baka kasi mamaya ayaw niya palang magpakasal at napilitan lang dahil blackmail siya ng ama niya o kaya naman may pagkapalit ang pagpapakasal nito sa kanya. Ilang saglit nakarating kami sa isang restaurant. Nalaman kong nagpabook na siya dito.
Anihatid kami ng waiter sa mesa para sa amin at nagpaalam na isa-serve ng in-order ni Daniel. Mariin ko namang nilukot ang dress sa mga kamay ko habang nakaupo kaharap ni Daniel. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya kaya nanahimik na lamang ako. Nang dumating ang pagkain, nagsimula na kaming maghapunan. Habang kumakain, nag-uusap kami tungkol sa mga random na bagay, sa trabaho, sa childhood namin at sa mga hobbies. We share the same hobby of music at masaya ako doon. Nang matapos kaming kumain, kapwa na kami natahimik hanggang bigla siya nagsalita. Miss Vasquez? Nagangat ako ng tingin at nginitian siya. Margaret na lang. Ngumiti siya at tumango. So Miss Margaret, Margaret, we are getting married next week. I just want to be honest with you. Alam mo naman siguro ang reputasyon ko, hindi ba? Sigurado kong alam mo rin na in love ako at nabigo sa first love ko. Bumuntong hininga siya at saka napailing. Di pa ako nakaka-move on sa kanya. Nagpapanggap lang ako dahil ayoko malayo sa kanya at sa mga anak ko. Napaawang ang labi ko. Anak? Pakiramdam ko may bumara sa lalamunan ko. Di ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na pagiging straightforward niya o kung dapat ba akong ma-offend sa sinabi niyang yon sa kabila ng katotohanang ikakasal na kami. Pakakasalan pa rin kita pero hindi ko may papangako na hindi kita masasaktan emotionally dahil nararamdaman ko. I'm in the process of moving on, Margaret, at umaasa akong matutulungan mo ko. Lumunok ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko o kung may dapat nga ba akong sabihin sa kanya. Huwag mo sanang isipin na ginagamit lang kita, Margaret. Gusto ko na ring makalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya, kaya nag-decide ako mag-settle down imbes na makipag-date kung kani-kanino. Sana lang di ka sumuko sa akin gawa ng pagsuko niya. Yumuko ako. Nanatili akong tahimik. Pakiramdam ko na drain yung energy ko. Ang hirap palang marinig mula sa kanya na mahal pa rin niya yung ex niya. Marino naman sa akin at di pa siya nakaka-move on pero ang hirap pala talagang marinig mo mismo yon mula sa kanya. I have 2 kids, sina Lauren at Gavin. Lauren is 8 years old while Gavin is just 3 months old. They are living with their mom and dad. Parang may kumurot sa damdamin ko habang nakikita yung sakit sa kanyang mga mata. Bakit ba kasi ganito ang nangyari sa kanya? Bakit siya nasaktan ng husto? Sigurado akong napakasakit na karanasan niya sa first love niya. Hindi siya nito pinili sa kabila ng mabuting pagkatao niya. Maaaring nagawa niya ng mali ang first love niya kaya ito sumuko. Pero para sa akin na gustong-gustong lalaking to, masyadong mababaw ang pagmamahal ng ex niya sa kanya para sukuan siya kahit may anak na sila. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya matapos ng ilang sandali. Bumuntong hininga ako at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-e-expect ng kung ano pero sana magampanan natin ang tungkulin natin sa isa't isa pag mag-asawa na tayo. Ngumiti siya at tumango. I know my responsibilities with you. Graduate na rin ako sa pagiging playboy kaya wala kang dapat ipag-alala. Salamat naman kung ganun. Matapos ng dinner, nanood pa kami ng sine. Sa kanya ako hinatid pabalik ng bahay. Nasa tapat na ako ng pinto habang nasa likuran ko siya. Good night, Margaret. Nakangiting paalam niya. Ngumiti rin ako. Good night, Daniel. Nag-enjoy ako, sobra. Mabuti naman kung ganun. Sige na't pumasok ka na. Kapag nakapasok ka na, saka ako aalis. Tumango ako at tinignan ang mga kamay ko. Walang pouch. Kinapa ako rin ang balikat ko at wala akong suot na sling bag. Suminghap ako at natutop ang bibig. Bakit? Tanong ni Daniel nang makita ang reaksyon ko. Nanlalaki ang matang hinarap ko siya. Naiwan ko sa loob yung pouch ko. Wala akong susi. Napakurap-kurap siya at saka biglang natawa. Sumimangot ako at muling hinarap ang pinto. Sisirain ko na lang to. Inawakan ni Daniel ang braso ko. No, bukas na. Wala ka nang matatawagan mag-aayos niyan. Kapag sinira mo yan, di ka rin safe sa loob dahil hindi mo malalak ang pinto. Napakamot ako ng ulo. Saan ako matutulog? I'm living in a condo. Doon ka na lang muna magpalipas ng gabi. Umawang ang labi ko, di ka agad nakapagsalita. Di ko alam ang sasabihin ko. Matutulog ako ngayong gabi sa condo unit niya? Kami lang dalawa? Hindi ba awkward yun? Tsaka baka mamaya kung anong mangyari sa amin? Don't worry, Margaret. I won't sleep with you. Paniniguro niya. Napanunok ako at umiwas ang tingin. Di ko naman iniisip yun. Mahina siyang tumawa. Then let's go. Tutulungan na lang kita dito bukas. Ako mismo ang sisira at mag-aayos ng lock ng pinto mo. Tinitigan ko siya. Malakas ang pintig ng puso ko dahil kung ano nang pumapasok sa isip ko. Mga posibilidad at senaryo na hindi ko alam kung bakit naiisip ko. Nahahawa na yata ako sa mga kaibigan ko eh. Sige na nga. Great. Muli kaming sumakay sa kotse niya. Nagmaneho siya hanggang makarating kami sa magandang condo unit.
Inalalay niya ako pasakay ng elevator hanggang sa makarating sa floor kung saan naroroon ang unit niya. Umiwas ako ng tingin nung ilagay niyang passcode ng unit niya at nang mabuksan ng pinto'y agad akong inaya papasok. Do you want to take a bath first? Tanong ni Daniel na ikinalunok ko. Take a bath? Kapag naligo ako, may posibilidad na pumasok siya sa banyo. Pag nalimutan niyang may kasama pala siyang naliligo sa banyo niya. O kaya naman bigla ako madulas dahil sa sabon at pumasok siyang mag-aalala. Sa puntong yun makikita niyang walang saplot kong katawan at matutulala kami sa isa't isa. Mapapatitig, makakaramdam ng init hanggang sa bigla niya akong hahagkan. Tapos tutugon ako, tapos may mangyayari sa amin? Margaret, napaigtad ako. Aha? Mahina siyang natawa. Ano bang iniisip mo? Namumula ka tuloy. Mabilis kong sinapo ang mukha ko. Naparunok ako ng sunod-sunod dahil sa kahiyan. Hindi ko alam kung anong isasagot kong dahilan sa kanya kaya imbes na depensan pang sarili ko, umiwas ako sa kahiyan. Inaantok na ako eh. Pwede bang matulog na? Saan ba ako matutulog? Dito ba sa sofa? Okay lang naman ako dito. Napakislot ako nang hawakan ni Daniel ang braso ko para pigilan ako sa tagkang panglapit sa sofa. Naparunok ako, tiningala siya. Nakatitig siya sa akin at sobra akong naiilang. Doon ka na sa kwarto, akong dito sa sofa. Umawang ang labi ko. Hay, hindi ba nakakahiya? Makikitulog ako tapos yung may-ari pang matutulog sa sofa? Wag na, dito na lang ako. Bahagyang bumaba ang mukha niya sa akin kaya't napigal ko ang hininga. Bahagyang lumayo sa kanya. Sumingkit ang kanya mga mata. You are safer inside the bedroom. Kapag dito ka natulog, maaaring mangyari ang naisip mo kanina kapag lumabas ako ng hating gabi. Di ko alam kung ano pang sasabihin. Ramdam ko ang grabing pag-iinit ng buong mukha ko. Para ko nanliliit dahil sa titig niya. Nakaramdam ako ng kung anong kiliti sa kaibuturan ko na makita sa isipan ko ang senaryong maaaring mangyari dahil sa sinabi niya. Suminghap ako at mabilis na lumayo sa kanya. Saan ang kwarto? Tarantang tanong ko. Tumawa siya, tinuro ang direksyon papunta sa kwarto. Kaya dali akong tumakbo papunta doon habang sapo-sapo ang nagiinit kong muka. Nakakahiya. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung paano haharapin si Daniel. Kaya umaga na pero nakahiga pa rin ako at nakatulala sa kisame. Idagdag pang di ako naligo kagabi at ganun pa rin ang suot ko. Wala rin akong toothbrush o mouthwash man lamang. Nakakainis. Ba't kasi naiwan ko pa sa loob yung pouch ko? Masyado ako na-excite na makikita ko siya kaya naman di na ako makapasok sa sarili kong bahay. Margaret? Napakisot ako at mabilis bumangon nang kumatok si Daniel sabay ng pagtawag sa pangalan ko. Lumunok ako at kinagat ang pang-ibabang labi. Sasagot ba ako? Kapag sumagot ako, malalaman niyang gising ako at mapipilitan akong lumabas. Gising ka na ba? No, hindi ko siya po pwedeng. Hayaan magsalita dyan, gayong gising na ako. Tumikim ako. Gising na ako. Okay, may banyo dyan. Sa loob ng cabinet may toothbrush na bago pa. Kung gusto mong maligo pa pwede mong gamitin muna ang damit ko. Ihahatid naman kita ng kotse mamaya. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Sige, salamat. Labas ka na lang ha? Bibili ako ng breakfast natin. Dahan-dahan kong kinapa ang dibdib ko kasi nagwawala na naman ang puso ko. Simpleng conversation lang yon, pero grabe na ang epekto sa akin. Ano pa kaya kapag kinasal na kami at nagsasama na sa iisang bubong? Baka araw-araw kong himatayin dahil sa kanya. Ano ang gagawin ni Margaret sa unang beses silang pag-uusap ni Daniel? Mabiyag niya kaya ang puso ng binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.